Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 115. Simula ng palabas. Sa loob ng Principal's Office ng Laguna University. Sina William at Benedict ay nakaluhod sa harap ni Cyrus, nagmamakaawa sa binata na magpakita ng awa sa kanila at bigyan sila ng pangalawang pagkakataon. Si Cyrus, sa kabilang banda, ay talagang iniisip kung dapat ba niyang patalsikan ang dalawa. Kung patatalsikin nga niya talaga ang dalawa, hindi magiging madali na maghanap ng angkop na papalit para sa principal ng college sa ganoon kaliit na panahon. Gayunpaman, kung hindi niya patatalsikin ang dalawang ito, alam ang masasamang bagay na ginagawa ng dalawa sa loob ng school, wala sa kanilang dalawa ang may kakayahan na maging mga guro ng susunod na henerasyon. Kasabay nito, nag-alinlangan ng matagal si Cyrus. Click, clack, click. Sa sandaling iyon, ang tunog ng takong ay biglang maririnig sa labas. Hindi mapigilan ni Cyrus na matigilan sa pamilyar na tunog. Knock, knock, knock. Biglang may kumatok sa pinto. Principal Finch, nariyan ka ba? Tanong ni Sheila sa isang nagmamadaling tono. Bakit narito si MS? Isidro. Nang marinig ang boses ng kanyang guro, si Cyrus ay nagulat at nagtaka kung bakit narito si Sheila sa principal's office. Bigla siyang nagising at napagtanto na baka nagpunta roon si Sheila upang tulungan siya na magmakaawa. Dahil doon, gusto pa rin itago ni Cyrus ang tunay niyang pagkatao mula kay Sheila, kaya pagkatapos mag-alinlangan ng sandali, bumulong siya kay William, tumayo ka. Kapag pumasok si Mr. Isidro, panatilihin mong sikreto ang tunay kong pagkatao. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Naiintindihan ko. Mabilis na tumango si William sa mga utos ni Cyrus, pagkatapos ay tumayo at umupo sa kanyang upuan. Tumayo naman si Cyrus at yumuko, nagmumukhang isang elementary school student na nakagawa ng isang pagkakamali. Sina Jonathan at Benedict ay umupo sa sofa sa tabi nila. Sino yan? Pinakalma ni William ang kanyang sarili at nagsalita ng may blankong ekspresyon sa kanyang mukha. Principal Finch, ako to, si Sheila Isidro. Mabilis na sabi ni Sheila. Nang marinig ang pahintulot ni William sa pagpasok niya, mabilis na binuksan ni Sheila ang pinto at pumasok sa opisina. Sa sandaling pumasok siya sa opisina, nakita niya ang papeles ni Cyrus at ang seal for expulsion sa mesa, tila mas kinukumpirm na ang kanyang paghihinala na si Cyrus ay mapapatalsik. Principal Finch, parang may hindi pagkakaintindihan tungkol sa pagiging magnanakaw ni Cyrus. Matagal ko nang kilala si Cyrus at sa tingin ko ay hindi siya isang tao na kayang gumawa ng gano'n ng bagay. Tumingin si Sheila kay William at sinubukan ang kanyang makakaya na ipaliwanag ang buong sitwasyon habang dinedepensahan ang integridad ni Cyrus bilang isang matapat na estudyante. Tama yun, Principal Finch. Ako ang nakawala ng pera at ayaw ko nang ipagpatuloy pa ang tungkol sa bagay na yun. Pwede po bang wag niyo patalsikan si Cyrus? Nagsalita rin si Ann, sumusunod pagkatapos magsalita ni Sheila. Nang makita na sinusubukan ni Ann at Sheila na magmakaawa para sa kanya, si Cyrus ay talagang natuwa. Nakaramdam pa siya ng pagnanais na sabihin sa kanila ang katotohanan ng pagkatao niya sa kanilang dalawa para agad na kumalma ang dalawa. Gayunpaman, kasabay nito, nag-aalala siya na mararamdaman ni Ann at Sheila na nagsisinungaling siya sa kanila sa lahat ng oras na sila ay nagkasama, kaya pinigil niya ang pagnanais niya sa ngayon. Siguro ay hahanap siya ng pagkakataon na ipaalam sa kanila sa ibang oras. MS. Isidro, tungkol naman sa kaso ni Cyrus ng pagnanakaw ng pera ng kanyang kaklase, huwag kang masyadong mag-alala. Iniimbestigahan pa rin namin ang bagay na ito. Pagkatapos lumabas ang resulta ng investigasyon namin, ikaw agad ang taong sasabihan ko. Sagot ni William kay Sheila Isidro. Pero, Principal Inch, MS. Isidro, pakiusap ay magtiwala ka sa akin. Hindi ko aakusahan ng mal ang isang inosenteng tao, kahayaan ang tunay na may kasalanan na hindi maparusahan. Kung mabibigyan mo ako ng ebidensya na hindi si Cyrus ang magnanakaw, pakakawalan ko siya agad. Gayunpaman, kung wala kang ebidensya na may papakita sa akin sa ngayon, pakiusap ay bumalik ka muna at maghintay. Ang bagay na tanging bumabagabag sa isip ngayon ni William ay kung patatalsikin ba siya ni Cyrus ngayon o hindi, kaya natural, wala siya sa mood makipag-usap kay Sheila.
Nang makita na seryoso si William, hindi na naglakas loob pang magpumilit si Sheila. Lumingon lamang siya kay Cyrus at sinabi, "Cyrus, kailangan mong makipagtulungan sa investigasyon ni Principal Finch, na intindihan mo. Makipagtulungan ka sa kanya." "Opo, Mr. Isidro, naintindihan ko," sagot ni Cyrus sa isang mahinang boses. "Tara na, Anne." Napabuntong hininga si Sheila, tumalikod, at lumabas ng opisina. Pagkatapos mag-alinlangan ni Anne ng sandali, umalis siya kasunod ni Sheila. Silang dalawa ay buong pusong umaasa na talagang imbestigahan ni William ang bagay na iyon ng malinaw at magbibigay tunay na hustisya para kay Cyrus. Pinapanood ang dalawang babae na lumalabas ng kanyang opisina, dali-daling tumayo si William at nagtanong ng pagsang-ayon ni Cyrus, "Mr. De la Cruz, umupo ka. Maganda naman ang ginawa ko, hindi ba?" Umupo si Cyrus sa upuan ni William sa likod ng mesa at mahinang sinabi, "Mr. Finch, gusto mo pa rin bang magpatuloy bilang principal?" "Opo, Mr. De la Cruz. Siyempre, gusto ko pa. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon." Nagmamakaawa ako. Desperadong pagmamakaawa ni William. Handa siyang gawin ang lahat para mapanatili ang kanyang posisyon bilang principal ng Laguna University kahit na kailanganin pa niyang lumuhod. Napagpasyahan na talaga ni Cyrus na patalsikan si William, ngunit ang paglitaw ni Sheila at Anne ngayon ay nagsanhi sa kanya na mapagtanto na kung tatanggalin niya agad si William sa posisyon, tiyak na maghahinala ang lahat tungkol sa tunay niyang pagkatao. At saka, kailangan pa niyang bawian sina Mark at Kay. Para mangyari liyon, kailangan niya sina Benedict at William na magpanggap, kaya iniisip ang kanyang pwedeng gawin. Nagbago ang isip ni Cyrus na huwag patalsikan ang dalawang lalaki sa ngayon. Casual niyang sinabi, "Oh, sige. Mananatiling inyo ang trabaho niyo sa ngayon, pero kailangan niyong gumawa ng dalawang bagay. Para sa akin, 2 o 10 man, sabihin mo lang, gagawin ko ang lahat." Nang makita ang pag-asa, natutuwang nagsalita si William. "Ang unang bagay na kailangan niyong gawin ay kailangan niyong panatilihin ang pagkatao ko bilang chairman ng school board natin na isang sikreto. Kapag nakarating sa akin na may nakaalam tungkol dito, ang trabaho nyo ang nakataya. Agad ko kayong patatalsikin kapag may sinabihan kayo, naintindihan nyo?" Sabi ni Cyrus. "Mr. De la Cruz, huwag kang mag-alala, ilan lang sa amin ang may alam tungkol dito, at wala na akong pagsasabihan na kung sino." Kahit na hindi naintindihan ni William kung bakit ganito ang gustong gawin ni Cyrus, masaya siyang pumayag sa kondisyon na iyon. Ang magtago ng isang sikreto ay hindi naman mahirap. Ang pangalawang bagay na gusto ko ay ang report ng lahat ng masamang mga bagay na ginawa niyo ni Benedict nitong nakalipas na mga taon sa school, kasama ang thumbprints niyo roon. I-lista niyo ang bawat masamang bagay na ginawa niyo. Huwag kayong magtatago ng kahit isa, at mangako na hindi niyo nagagawin ang mga iyon sa susunod. Kung di, hindi ko lang kayo patatalsikin, ngunit ibibigay ko rin ang mga iyon sa pulis at hayaan sila na pangalagaan kayo. Alam ni Callum na maraming ginawang masama si William sa nakalipas na mga taon, kaya kailangan niyang gumawa ng isang bagay na co-control kina Benedict at William. Eto, isang bakas ng hiya ang lumitaw sa mga mata ni William. Masyadong marami ang tinatagol niyang sikreto para mabilang, ngunit ang pagtanggisa masama niyang mga ginawa ay hindi lamang nakabubuti sa kanya ngayon. "Ayos lang naman kung ayaw mo, patatalsikin lang naman kita ngayon," sabi ni Cyrus. Gagawin ko, desperadong sigaw ni William, at nagpatuloy, "Huwag kang mag-alala, Mr. De la Cruz, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng hinihiling mo bukas." "Mabuti naman." Pumanggo si Cyrus, pagkatapos ay lumingon siya at sinabi kay Benedict, "Lako, dalhin mo sa akin si Mark ngayon mismo." "Opo, sir, papupuntahin ko siya rito ngayon mismo." Dali-daling pumayag si Benedict, pagkatapos ay tumalikod at naglakad palabas ng opisina. Ngayong napangalagaan na niya sina Benedict at William, handa na si Cyrus na kumilos kina Mark, Kay, at Faye. Oras na para bigyan niya ng hustisya ang bulong ginawa nila. Nananabik na siyang malaman kung ano ang magiging reaksyon ni Faye, Kay, at ng iba pa kapag nalaman nila ang katotohanan. Nata 116. Ang huling pagkakataon. Kung gugustuhin ni Cyrus na bawian sila Faye, Kay, at Mark agad, napakadali lang nito para sa kanya. Sa isang utos lang, kaya niyang ipa-expel sila kay William agad-agad.
Subalit hindi ito ang ginawa niya dahil hindi pa nalilinaw ang issue tungkol sa pagnanakaw. Kung hindi niya lilinisin ang reputasyon niya, lisipin pa rin ng buong school nila na siya ang nagnakaw, at kung mananatiling marumi ang pangalan niya, magiging impyerno ang pag-aaral ni Cyrus sa Laguna University. Kaya naman kailangan niya maayos ito at saka ay lahad ang katotohanan. Sa kasalukuyan, hindi pa rin makapaniwala si Benedict sa totoong identity ni Cyrus. Iniisip niya pa rin ito hanggang ngayon kaya't noong pagdating niya sa lecture hall para ipatawag si Mark dahil sa utos ni Cyrus, hindi niya pa rin maitago ang pagkakaba sa kanyang mukha. Huff. Napahinga siya ng malalim at binura ang kahit anong emosyon sa kanyang mukha, matapos nito, pumasok na siya sa lecture hall. Mr. Finch, bakit kayo nandito? Mayroon po bang update sa sitwasyon ni Cyrus? Nang makita ni Sheila si Benedict na pumasok sa lecture hall, tinanong niya ito. Umaasa siya na maayos na ang lahat. May hinahanap akong tao. Sambit ni Benedict, sunod ay lumingon siya at sinigawan si Mark na nakaupo. Mark Javier, sumama ka sa akin. Sa mga oras na ito, hindi pa rin makalimutan ni Mark ang kaligayahan niya dahil sa tagumpay na plano niya. Nagulat siya nang marinig niya na tinawag siya ni Benedict, tumayo agad siya at nagtanong, Mr. Finch, may problema ba? Hinahanap ka ng principal. Sambit ni Benedict. Okay, got it. Sagot ni Mark habang nakangiti. Lumakad siya palabas ng classroom kasama si Benedict. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Sinong mag-aakala na si Mark ang pasasalamatan sa ganitong sitwasyon? Siguro ay makakatanggap siya ng mga papuri mula sa principal dahil nahuli niya ang magnanakaw sa school. Sambit ni Jenny, mayroong bakas ng pagseselos sa kanyang mga salita habang pinagmamasdan niya si Mark na palabas ng classroom. Oo nga. Kung alam ko lang na ganito lang kadali aandar ang mga plano namin, ako na sana ang nag-frame kay Cyrus. Ngayon tuloy si Mark ang pupurihin nila. Ang unfair naman. Nadidismaya si Kai sa mga pangyayari. Kung iisipin, kinuha ni Mark ang lahat ng credit sa lahat ng plano nila para pagbintangan si Cyrus na magnanakaw at sa pagsasabing siya ang nakahuli sa kanya. Baka nga ay magkaroon pa siya ng award mula sa school gaya ng isang certificate of commendation. Kung suswertehin siya. Basta ang mahalaga ay mapatalsik si Cyrus sa school, wala na akong pakialam kung pasasalamatan din ba tayo o hindi. Nagagalak si Faye. Naisip na niya kung ano ang gagawin niya kapag nag-expel si Cyrus at ngayon ang hinihintay na lang niya ay ang notice para sa pagpapatalsik kay Cyrus. Kahit si Mark ay naisip din na makakatanggap siya ng mga papuri mula sa school principal. Lumingon siya kay Benedict habang nakangisi, Mr. Finch, dahil tinulungan ko ang paaralan natin na hulihin ang magnanakaw na si Cyrus, di ba't parang tama lang na bigyan ako ng school ng prize money o ng iba pa? Prize money. Tinitigan ni Benedict si Mark noong marinig niya ito. Nababaliw na ta. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya at ngayon nag-iisip pa siya na makakakuha siya ng prize money. Kalokohan. Mr. Finch, alam mo, ang mga taong kagaya ni Cyrus ay dapat na mapatalsik na agad at ituro sa mga pulis. Napakalaki ng nawalang pera mula sa school at malamang ninakaw ni Cyrus ang lahat ng ito. Hindi ka dapat maging mabait sa mga ganong klase ng tao. Tuloy-tuloy ang mga sinabi ni Mark habang nakatitig siya kay Benedict. Sarili mo na lang ang isipin mo, bata, simpleng sagot ni Benedict. Sarili ko, hindi mapigilan ni Mark na magulat sa sagot niya. Hindi ba't nandito siya para pasalamatan dahil nahuli niya ang magnanakaw sa school? Kita ang kalituhan sa kanyang ekspresyon, sabi niya, Mr. Finch. Anong ibig mong sabihin? May ginawa ba ako? Malalaman mo rin mamaya. Sambit ni Benedict, sunod ay binuksan niya ang pinto ng principal's office gamit ang kamay niya. Dahil napagtanto niya na mukhang hindi mangyayari ang inaakala niya, nagdalawang isip si Mark ng panandalian bago pumasok sa office. Pagkapasok niya sa office, isang hindi kapanipaniwala na eksena ang bumungad sa kanya. Nandoon si Cyrus, nakaupo sa principal's chair, habang ang principal na si William ay nakatayo sa tabi ni Cyrus na parang subordinate niya. Kita ang pagkagulat sa mga mata ni Mark. Sumigaw siya kay Cyrus, Cyrus, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatan para umupo dyan? Tumayo ka. Thud.
Nang walang pagdadalawang isip, itinaas ni Benedict ang kanyang binti at sinipa ang puwete ni Mark. Tiningnan niya ng masama si Mark at pinagalitan siya, sinong nagsabi sa'yo ang pwede mong sabihin yan? Mag-ingat ka sa tonong ginagamit mo kay Mr. De La Cruz. Mr. De La Cruz. Hindi nakatulong sa kabuluhan ng isip ni Mark ang pagsipa ni Benedict. Mas lalo pang lumala ang pagkalito niya. Hindi niya maintindihan kung bakit parang ibang tao si Benedict, tinawag niya si Cyrus na Mr. De La Cruz. At puno ito ng paggalang. Kahit ang principal nila ay nakatayo ngayon sa tabi ni Cyrus na parang subordinate ng taon-una na yun, hindi alam ni Mark kung ano nga ba talaga ang nangyayari. Para bang pumasok siya sa isang alternate reality. Sa sandaling ito, namarahang tumayo si Cyrus at lumakad papunta kay Mark, tinitigan niya ito at sinabing, Mark, wala kang kwenta para sa akin, kaya kahit na ipahiya mo ako sa klase, nagdesisyon na ako na huwag kang bigyan ng pansin. Masasayang lang ang oras ko kung isipin ko ang basurang kagaya mo. Pero kahit na hindi kita binibigyan ng pansin, hindi ko naman inasahan na ganun kalala ang plano mo para suruan ako. Sinubukan mo pang pagbintangan ako sa pagnanakaw para mapatalsik ako sa school. Ang sama. Ugali mo talaga. Pagbintangan ka. Nagulat si Mark sa sinabi niya, bigla siyang sumagot ng malakas, kailan kita pinagbintangan? Anong ebidensya mo na pinagbintangan kita? Mark, hanggang ngayon plano mo pa ring ipagpatuloy ang pagpapanggap mo, ha? Hindi mo aaminin ang mga ginawa mo. Sambit ni Cyrus. Anong aaminin ko? Ano ang kailangan kong aminin? Tumaas palalo ang boses ni Mark, nakatingin siya sa direksyon ni William at tumitig na para bang may napagtanto siya. Sabi niya, alam ko na kung ano ang nangyayari ngayon. Siguro ay ginamit mo ang tinakaw mong pera para suhulan ang principal at ang director, ano? Cyrus, grabe ka talaga. Pati ang principal natin sinusuhulan mo na ngayon. Magkano ba ang nanakaw mong pera? Nakatitig si Cyrus kay Mark na nasa harap niya, bamantong hininga siya, at napangiti na lamang. Hindi niya na alam ang sasabihin niya. Napakatindi ni Mark. Sa sobrang bali-balik ko ng mga pyesa ng utak niya, hindi siya maiintindihan ng mga ordinaryong tao. Mr. Finch, kailangan ko ng paliwanag sa mga nangyayari ngayon, kung hindi, sasabihin ko ang lahat ng ito sa mga pulis. Sasabihin ko na sinuhulan kayo ng estudyante para pagtulungan ako. Mariing pagkakasabi ni Mark ng pasigaw kay William. Mark, may nakalimutan akong sabihin sa'yo. Ako ang chairman ng board of directors ng school natin. Kaya naman kung ako sa'yo, sasabihin ko na ang totoo. Dahil kaya kitang i-expel dito kahit kailan ko gustuhin, naiintindihan mo ba? Sambit ni Cyrus kay Mark habang nakatingin sa kanya. Hahaha, Cyrus, seryoso ka ba sa sinasabi mo? Huwag kang magyabang, pare. Paano nangyaring ikaw ang chairman ng school board natin? Alam naman ng lahat sa school na mahirap ka lang at isa kang taon-una na namumulot ng basura para magkapera. Minalit pa ni Mark si Cyrus ng pasigaw na para bang isang malaking kalokohan ang mga narinig niya ngayon. Hindi nagyayabang si Mr. De La Cruz. Siya talaga ang chairman ng board of directors ng school natin. Hindi niya ako kailangang suhulan. Sa kabila nito, inakusahan mo pa si Mr. De La Cruz na nagnakaw ng $8,000 mula sa inyong mga kaklase. Sa tingin mo, ba ay kailangan pa magnakaw ni Mr. De La Cruz sa katayuan niya ngayon? Sambit ni William, walang emosyong makikita sa kanyang mukha. Pagkarinig nito, hindi na alam ni Mark kung ano ang sasabihin niya. Para bang nanigas siya sa kinatatayuan niya, hindi mapaliwanag ang ekspresyon sa kanyang mukha. Para bang naririnig niya ang tunog ng mga nasisirang pyesa sa utak niya. Kahit na hindi siya naniniwala sa mga sinabi ni Cyrus, mahirap na hindi paniwalaan ang mga sinabi ni William ngayon. Kahit na matuturing na mabagal siyang makaintindi ng mga bagay-bagay, sa mga sandaling ito napagtanto niya na hindi nga talaga nagbibiro si William. Si Cyrus De La Cruz ang chairman ng school board. Paano nangyari yon? Hindi ba't isang mahirap na lalaki lamang siya na namumulot ng basura para mabuhay? Napanganga si Mark at nanlaki ang kanyang mga mata at nakatitig kay Cyrus, wala siyang ideya kung paano niya ipapaliwanag ang halo-halong mga emosyong nararamdaman niya. Mark, ito na ang huling pagkakataon mo para magpaliwanag. Ano ang tunay na nangyari ngayon?
Mariin siyang tinitigan ni Cyrus, binabalaan siya sa huling pagkakataon na ang mga nangyari ngayong araw. Dahil talagang napagtanto na ni Mark kung sino nga ba talaga si Cyrus, nangingilid na ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi nila alam kung paano haharapin si Cyrus.